may issue pa kasi tungkol dun sa pagbuo ng mga commission regarding flood control. O meron din isa pang video si VP Sara dyan, pag-usapan natin. Pero before this, ayun na nga, tiis lang tayo. Baka mamaya kaya hindi na natin pag-uusapan yung mga nangyayari sa loob para mas mabawasan na din yung pagkakasala natin. Hindi, pagkakasala in a sense na baka mamaya nakikinig sila tas naririnig na yung mga chant natin, usapan natin, baka kaya pinopolitika. So, bayan lang muna natin, palamigin natin, malay natin yung pinakahihintay natin na interim release, maaprubahan din, may awa Diyos. Diba? Independent commission na mag-iimbestiga sa flood control project. Oo, di ba? Nakakagulat. Bubuo. Ganito katanga to si Bongbong. Bubuo siya ng komisyon na mag-iimbestiga sa flood control project. Tingnan mo kung gaano ka bopols. First Order of Business, EO01, buwagin ang Presidential Anti-Corruption Commission, PACC, being headed by Attorney J.B. Hinlo and Greco Belhica. Binuo yan ni Pangulong Duterte para labanan ang korupsyon sa Pilipinas. Kahit sino, ang daming pinropose netong PACC na to na makasuhan. Kasama na nga dyan si Duque ng DOH na kahit na kasama sa gabinete ni Greco Bellica ay pinaiimbestigahan niya dahil sa korupsyon sa mga gamot. Kasi yan si Duque, di umano ay kanyang binabayaran yung sarili niyang negosyo. Yung conflict of interest. Merong ganyan. Si Duque, parang mga freezers, lagayan ng imbakan ng mga gamot. Ina-outsource niya yun. Ang masaklap, yung mga kumpanya ng pamilya niya, yung mga inaarkila nila, which is conflict of interest. Hindi ba? Ngayon, sabi din naman ni Duque, nag-divest na siya, hindi na daw siya part ng negosyo na yun. Hindi na siya part ng negosyo na yun daw, sabi niya. Kaya pinaiimbestigahan niya ng PACC. Walang sinisino tong PACC. Presidential Anti-Corruption Commission. Binuo yan noon ni Duterte, binuwag nung gunggong na si Bongbong Marcos pagtungtong na pagtungtong. Bakit? Bakit tatanggalin mo yung gwardya? Ang ibig sabihin, magnanakaw ka. Ano nangyari? 2022. Simula nung 2022, nagsiyamanan yung mga kontraktor, nagkasino yung mga taga-DPWH, naging mga bilyonaryo ang mga punyemas na yan. Tapos ang mga Pilipino nalunod sa baha. Hindi ba nagsilabasan yung mga lifestyle vloggers? Yung pala mga anak ng kontraktor, anak ng congressman, pinsan ni ganito, pinsan ni ganyan, ang papangit naman. Pero panay ang yabang sa social media ng mga yaman nila. Dahil nabuwag yung Presidential Anti-Corruption Commission. Tapos ngayon, bubuo ng komisyon para labanan ang corruption sa flood control. Tanga ka pala Yung Presidential Anti-Corruption Commission, lahat ng klase ng korupsyon, pwedeng imbestigahan yan. Kung ako sa'yo, yung binuwag mo, total, sanay naman na kami na pulpul ka, buuin mo na lang ulit yung Presidential Anti-Corruption Commission na binuwag mo. Yung binuwag mo nung unang-unang tungtong mo dyan, kung talagang seryoso ka, na masolusyonan ang pagnanakaw sa Pilipinas, buuin mo ulit. Until then, di kami maniniwala sa kagaguhang investigasyon mo. Ano iimbestigahan nyo sarili nyo? Hindi ba? Ikaw ang pumipirma ng budget sa Pilipinas. So, ibig sabihin, lahat ng mga pagnanakaw sa Pilipinas, pirmado mo din. Meron kang kapangyarihan para utusan ng ombudsman na mag-imbestiga, pero bubuo ka pa ng panibagong komisyon? Ano to? Magbabayad ka na naman ng mga tao para gumawa ng sarswelang investigasyon nyo para kayong mga ulol?
Binuwag mo, nagbuo ka na naman. Anak ng tinapay. Sige nga, pakinggan nga natin kung anong kasinungalingan na naman tong naiisip nitong mga mga bogsa na to. Matapos ni Pangulong Bongbong Marcos kung sino-sino ang magiging bahagi ng binubuo niyang Independent Commission. Inan yan. Siya pa nagbuo. Naubo ako eh. Imaginein mo, ang gagawa ng isang bagay, tanga. Anong mabubuo ng isang tanga? Di katangahan din. Wala kang alam to eh. Wala kang alam to. O pag tinanong mo siya kung anong alam niya, wala. Pag tinanong mo siya tungkol dito, wala siyang alam. Pag tinanong mo siya tungkol dyan, wala rin siyang alam. Ang laki-laki ng confidential intelligence fund nito. Oo, pero lagi siyang walang alam. Pag tinanong mo, hindi niya alam. Ano mabubuo ng walang alam? Sakit sa ulo. Yan po yung grupo na mag-iimbestiga sa mga anomalya sa ilang flood control projects sa bansa. Bubuo ng grupo, walang utak? Ano mabubuo niyan? Putay na puro minions. Sa detalye, nasa linya ng telepono si Maricel Halili. Mase, may nabanggit na ba si Pangulo kung sino kaya yung kumpirmadong magiging bahagi niya ang Independent Commission? Tinan mo, kung di ba naman engot. Ang dali-dali lang para sa isang presidente ang i-weaponize. Wineponize nyo nga yung DOJ. Wineponize nyo laban kay Bantag, laban kay Tebes, laban kay Pastor Kibuloy. Bakit hindi nyo magamit laban dito sa mga putang ina magnanakaw sa Pilipinas? Di ba? Wineponize nyo yung anti-terror bill. Wineponize nyo lahat ng kaya nyong i-weaponize para mapulbos yung mga kalaban ninyo. Bakit itong mga magnanakaw sa lipunan, hindi nyo kayang gawin? Naipadala nyo nga si Pangulong Duterte, dating presidente. Lumabag kayo sa batas para mapadala dun eh. Di ba? Si Tebes hindi na congressman. Ngayon, nakakulong na din. Si Bantag, hinahanap pa. Si Pastor Apollo Kibuloy, nakakulong din. Ginamit nyo nga lahat ng galamay ng pamahalaan para magipit itong mga personalidad na ito. Tapos, itong flood control project, hirap na hirap ka. Bumuo ka pa ng boy band, hayop ka. As ito ang nakakatawa. Ito ang nakakatawa. Ilang buwan na. Last year, nagyabang siya ng flood control, binaha tayo. Ang yabang-yabang niya the whole time. Ngayon na naman, binaha na naman tayo. Nagsalita na siya sa kanyang SONA, mahiya-hiya naman kayo. Tapos nung mga nakaraan nga, bilang na araw nyo. Mula nung SONA, mula nung napatunayan niyang maraming pagnanakaw, anong balita? Malapit ng mabuo. Ha? Ay, wala talagang sense of urgency. Kapag kasangkot ka, wala kang sense of urgency. Si Pangulong Duterte yan, agad-agad dyan. Hindi na kailangan magbuo ng panibagong pagkakagastusan or kung bubuo man, sigurado ako na inutusan na niyan, inatasan ko na ang COA mag-imbestiga. Inatasan ko na ang NBI mag-imbestiga. Inatasan ko na lahat si IDG na habulin itong mga to. AMLAC, inatasan ko na rin na anuhin tong mga to. I-freeze yung mga assets na to. Dapat ganun. Kung talagang nagmamadali ka at kung talagang may gusto kang resulta, gumagawa ka na sana ng hakbang ayon sa iyong kapangyarihan. Ikaw pinakamalakas sa Pilipinas eh. Ikaw ang pinaka-Diyos sa Pilipinas ngayon dahil presidente ka. Tapos hanggang ngayon, malapit ng mabuo. Anak ng tokwa na yung style nyo bulok. Naku, Ruth, ayaw po munang magsalita ni Pangulong Bongbong Marcos kung sino-sino nga yung mga posibleng maging bahagi. Tangina, kaway ka ng kaway. Wala namang kumakaway sa'yo, kumakaway ka pa. Itong inilalatag nilang Independent Commission. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa ating ambush interview kanina dito sa Zambales, kaunti na lamang daw na panahon yung aantabayanan nang sa gayon ay mailabas na nga yung executive order. Gaano na naman katagal yung konting panahon? Tangina, Bongbong, baka isang taon na wala ka pang nabubuo.
3 taong ka na nga wala kang nagawa sa Pilipinas Ito may binubuo ka na namang walang kakwenta-kwenta. Ay, nako Bongbong, kung ano-anong ginagawa mo. Kung sa'yo matulog ka na lang, tas gumising ka sa 2028 na. Para mas maganda. Do yourself a favor. Do yourself and the Filipino people a favor. Matulog ka na kayo. Lumayas ka, magbakasyon ka. Balik ka na lang sa 2029 pag hindi ka na presidente. Kaya na namin to, sir. Para dito sa Independent Commission. Pero ang tinanong kasi natin, kung magiging bahagi ba nitong Independent Commission, si Baguio... Saan ka makakita ng ganyan? Malaki ng problema ng Pilipinas, nakakangiti pa. Nakakapasyal-pasyal pa, nakakakaway-kaway pa. Puta yan na may gustong marisolba. Yung mga ganyang mukha, walang magustong marisolba yan, walang pakialam yan. Ang importante lang dito yung gumising sa araw-araw tapos uminom. Kung ano man bisyo gawin ng mga yan. Sabi ni Inday, aga-aga, last gis, lasing na yan lang ang trabaho niyan. Wala nang gagawin yan. Sa susunod na 3 taon, wala na yan. Yung unang 3 taon nga, dapat nagpapasikat siya. Walang nagawa. Yung susunod na 3 taon pa-exit na sila. Di mas, kung noong unang 3 taon, nagnakaw mga yan. Yung pangalawang 3 taon, di lalo na. Mag-iipon na yan dahil alam nila, dami ng kaso nila Si Mayor Magalong, Benjamin Magalong, at tumanggi muna si Pangulong Marcos na kumpirmahin ito o kaya naman ay i-deny. Hintayin na lamang daw yung kanilang EO. Samantala, kanina nakausap din natin. Pusta tayo, 1 linggo, 2 linggo, wala pa yan. Pustahan. Si DPWH Secretary Vince Dizon at inanunsyo nga niya na ipapa-abolish na niya itong anti-graft task force na binuo ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan para... Tangin ng Bonoan na to, meron pa pala siyang task force na ganun. May task force siyang ganun, tapos ang dami pa rin pagnanakaw. Anong ibig sabihin yan? Sabi ko sa inyo, style lang yan, bulok. Kapag walang political will, kapag nakita mo, magnanakaw yung mga boss mo, nakita mo, yung mga adik dumami, makikita mo, yung presidente, pangiti-ngiti, palakad-lakad, walang direksyon. Anong gagawin mo? Isisecure mo yung future mo. Magnanakaw ka talaga. Sila lang ba pwede magnakaw? Nakikita mo, yung mga pinuno mo, nagnanakaw. Anong gagawin mo? Di magnanakaw ka rin. Nung panahon ni Pangulong Duterte, pinakita niya, tayong mga cabinet secretary, kailangan frugal tayo, kailangan matipid tayo kasi hindi natin pera to. Asarap ng kinakain natin dito sa Malacanang, tas paglabas mo, magulo. Paglabas mo, walang makain yung tao. Kaya kailangan maging payak tayo, ha? Hindi tayo kailangan magarbo. Walang business class, walang mga kasama kung sino-sino pag bumabiyahe. All trabaho lang at gupuin natin yung corruption. Di ba? Ngayon, tingnan mo, putya, saan ka ba naman makakita? Presidente mo, naka-Maybach. Tapos makita mo yung mga party-party nila. Atin-atin ng concert. Gaganahan ka ba magtrabaho para sa Pilipinas? Gaganahan ka ba magtrabaho kung yung mga amo mo tamad? Investigahan ang mga personnel ng DPWH na sinasabing posibleng sangkot sa anomalya sa flood control project. Ang sabi ni Secretary Dizon, naniniwala siya na hindi dapat yung mga taga-DPWH ang nag-iimbestiga ng sarili nilang ranggo. Although nauunawaan daw niya kung bakit binuo ang task. Tama yun Tama yun. Dapat naman kasi talaga separate na entity yung nag-iimbestiga sa corruption. Aside from COA, gumawa ka pa ng iba pang investigative body patungkol sa corruption. Kasi yan ang numero 1 kalaban ng pabayan natin. Kaya magtataka ka, bakit binuwag ni Bongbong yan? Kung matinong utak mo, hindi mo aalisin yung gwardiya doon sa bangko, di ba? Kapag tinanggal mo yung gwardiya sa bangko, edi hinold up yung bangko. Kaya ganyan. Tinanggal nila yung PACC para malaya silang makapangulimbat. Ngayon, hindi na nila maitago yung pagnanakaw nila kasi tao na mismo yung nagpapakita. Yung ulan na mismo ang nagfa-fact check sa kanila. Hindi niya na maitago kaya hugas kamay siya. Kunyari may binubuo siya pero wala yan. Wala yan.
force na yon dahil nung panahon naman na ginawa yon ay wala pang anunsyo si Pangulong Marcos na magkakaroon ng independent committee. Pero ngayon na meron ng independent committee, mas maigi daw na respetuhin at hayaan na lamang ang nasabing komite na magsagawa ng investigasyon. Pero welcome din daw kay Secretary Dizon sakaling makasama nga si Mayor Magalong sa nasabing komite. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Vince Dizon. Iwaga ng organisasyon. Alam mo na ito si Vince Dizon, panahon ni Pangulong Duterte, kasama to sa kanyang gabinete. Malapit ito, if I'm not mistaken, under ito ng leadership ni Art Tugade, napakagaling na DOTR secretary niyan. So, ako naniniwala na ito si Vince Dizon, bigyan mo siya ng kapangyarihan, may magagawa ito. Pero hindi natin alam kung yung standards niya tatak Duterte pa rin kasi masyado na siyang exposed sa mga salot na administrasyon na to, baka nahawa na siya. Hindi natin alam, babantayan natin. Basta ako pagkakilala ko rito, magaling to, mabait to, at saka matuwid ito. Hindi ko lang alam kung hanggang ngayon ganun pa rin. Dapat imbestigahan ang sarili niya. Hindi po ata tama yun. Ibigay po natin sa Independent Commission ang responsibilidad at authority to investigate. Respetuhin na lang natin ang wisdom ng ating Pangulo. Ha? Rerespetuhin mo yung wisdom ng Pangulo, Diyos ko po. Yun yata ang pinakamahirap gawin, no? Irespeto mo yung Pangulo kung yung Pangulo wala respeto sa atin. Malalaman ko lang na nire-respeto or maniniwala lang ako na nire-respeto tayo ni Bongbong pag nagpa-drug test siya. Oo, until then, wala akong tiwala rito. Antayin ko na lang matapos yung nito. Itong panunungkulan nito sa 2028, antayin ko na lang matapos. Tapos sisipin ko na lang na isang mahabang panaginip at bangungot itong nangyari sa atin na maswerte pa rin tayo na nalagpasan at malalagpasan natin. At Ruth, ngayong hapon nga, sinabi ng Secretary Vince Dizon yung official na turnover. Ayan, by the way si Vince Dizon, pinag-resign niya, courtesy resignation lahat ng mga taga-DPWH. O, ewan natin, nagiging ugali ng mga politiko natin ngayon yung pagka-courtesy resignation. Pinag-courtesy resignation ni Pangulo, yung mga gabinete, yung PCO, pinag-courtesy resignation din yung mga taga-PCO, pero wala rin. Si DILG noon na si Abalos ay pinag-courtesy resignation din yung mga general at saka colonel yata ng mga full-pledged. Mga full colonel and general yata, din yan, wala rin nangyari. Kasi ito naman yung DPWH courtesy resignation din. Parang sa tuwing masusukol sila ng taong bayan, kunyari nagpaparesign sila, pero may nagbabago ba? Sa PCO, may nagbago ba? Si Claire Castro pa din naman yung tatanga-tangang spokes nila. O, di ba? Style lang yan. Palamuti lang lahat yan. O, lahat yan ay planado na. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili